morning everyone, or good noon sa inyong lahat pala kay alas 11 na siguro karon. So, dahan-dahan ko itong ginugupitan ko itong aking wild lemon na triple trunk. So, napasa around ano ito, 1/4. 1/4 pa lang ang natanggal ko na dahon. So, baba muna natin ito. So, ang isi-share ko sa inyo, this one here is another kind of ficus. So, maganda yung foundation niya, kaya lang hindi nyo makita. I-video ko after. So, maganda yung ano niya, yung foundation niya dito sa baba, yung root, formation ng root. Kaya lang, wala akong masitirang malagyan, so palanggana na lang. So, kahit maliit pa itong mga dahon niya, winawire ko kaagad siya. Kasi yung mahilig tayo, hindi tayo makapagtitiis, so trabahuin kaagad. So, ngayon, ito ang isi-share ko sa inyo na naman. Kasi gusto kong diretsong lumiliit yung dahon kasi naamis ako yung ano niya, yung parang foundation niya sa baba. Magandang pagka-design niya. So gawin ko dito is kahit maliit pa itong mga sanga or bata pa, i-wire ko kasi gusto kong madiretso kaliit yung mga dahon. So ang gusto ko sana ito is mag-spread out yung mga sanga ba. Kaya puputulin ko bawat kanto nito, yung sa batawag sa shoot or sa udlot, puputulin ko para mag-multiply yung mga ano yung trunk niya, so magdaghan ba og sanga ba, yun ang gagawin ko. So this is nice kind of ficus. Problema dito, wala nang maliit. Ay, mayroon pa isa. Akala ko mayroon pang isang wire. So ang ginagawa ko, kahit maliit pa, winawire ko, then hindi ko pinutol yung sa dulo kasi pag mag-udlot na siya, mag-one is continuous naman na siya yung wire ko. Yun ang tapos yung pag-wirings ko, hindi ko masyadong hinigpit. Lugan ko ng todo kasi baka mamatay ni mga sanga, patay, wala na ko'y bonsai. So ito ang style ko. So sa totoo lang, hindi na ako sumusunod yung mga guidelines, yung mga expert yung regarding yung ilang degrees yung mag-wire. Nakasali din ako sa mga seminar ng ganyan, pero hindi ko na maisunod dahil sa aking materials.
na ganito kaliit, wina-wire ko na yung sa may wina-wire ko na ganito kalit yung mga sanga for my materials dito. So kung may pagkakataon na makakita ako ng wire, then i-wire ko naman ito balik, additional. Ang problema ko dito sa bahay is short of wire, kaya hindi ko masyadong mapasayaw yung mga sanga. Kasi pag madami pa akong wire dito, kung marami pa mga wire ko dito, may kakayahan siguro akong makapasasayaw ng mga sanga ng gusto. Yan lang, yung wire ko is recycle, hindi na ako nakabili. Okay lang po. May extra money ako, bibili ako ng wire na para naman maging maganda naman ng kaunti itong mga materials ko dito na nandito sa bahay. So, kaya ko ito tinatanggalan ng dahon o dinidepolate. Ang gusto kong dumami pa yung mga sanga. Kasi pag hindi mo ipuputol yan, itatrap, hindi man na siya mag-spread out, it will continue to pahaba ng pahaba. So, para dumadami, ika-cut down nandyan. Ika-cut down siya. Katulad dito, 3 ng sangang lumabas, kinakat ko. So, pag ika-cut pa yung 3, mag-double pa yun, maging marami pa yun. So, maganda itong dito sa baba, yung design niya, nagustuhan ko ito dito. So, after kung ma-establish na ito, lumalaki na itong mga sanga nito, that time na ika-carve ko na ito, itong mga edge niya para maging maganda. So, ang nagustuhan ko lang dito is ito yung sa baba, yung formation niya. So, dahil puro naman yung malaki, yung kaunti yung habilin, no wire, wala na. So, for this morning, with my another Picos here, so ito lang masishare ko sa inyo, na ito rin din ang kakayahan ko sa paggawa ng mga bonsai ko dito sa bahay. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice noon ahead of you. Bye-bye. Bigyan pa rin ako ng kabuno. Okay, balik na naman doon. So by the way pala, I just using 14, 14, 14.